Hello subscriber. Andito na naman tayo sa construction ng ating Bongabel 2 na resort dito sa may Barreto Compound sa Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, today is July 8, 2026. At marami tayong update ngayon kasi umabot na tayo ngayon ng 3 weeks and mga 2 days na sa construction. So marami na rin yung ating nagagawa. Yan, ito yung plantage natin. Medyo konti na lang yung mga dahon-dahon natin, mga kahoy-kahoy dito at ginagamit din nila pang siga. Tapos medyo dito focus tayo dito sa ating water source na deep well. Yan, kasi nagkaroon ako ng problema doon sa una kong kinuha, yung mga senior natin. Medyo nagka-problema, pero inatrasan tayo ng ating mga kaibigan, mga senior, kasi hindi daw nila kaya yung trabaho. So ayun, nag-usap kami na magre-refund sila maski kalahati kasi nakapag-CA na sila ng mahigit 40,000. Yun nga lang ang problema, kaya dapat pagka meron tayong pinapakontrata, dapat hindi tayo basta-basta nagre-release din ng mga CA kasi yan ang naging problema natin ngayon. May hirapan magbalik yung ating mga senior na CA na nila. So siguro kapatid ko nakipag-usap na lang, binigyan na sa kanila ng medyo maliit na babayarin, pero yung ibang gamit nila hinold ko muna kasi kailangan makapagbalik sila maski 5,000 muna, tapos promissory na lang yung ibang kulang. Ngayon kung tatanungin yung problema, dahil di ba ang mga senior natin puro mano-mano lang naghuhukay, mano-mano nilang binabaon yung pipe na pinagtutulong-tulungan nila. So yun ang problema pala, kasi hindi ko na anticipate na possible pala may tamaan silang bato. So kung may tatamaan silang bato, dahil manual lang ginagawa nila, hindi nila kayang butasin yung bato para ibaon pa yung mga tubo natin. So yung pala, dapat pala alamin natin kung may mga kagamitan. Yun nga lang kasi medyo mahal yung may kagamitan, pero ito namang na nakausap natin, same price din siya doon sa mga senior natin. Ang hindi ko lang naitanong na una kung may motor sila. Kung alam ko lang na meron silang motor, malamang ito yung ginamit na natin umuna pa lang, pero wala tayong magagawa, nangyari na yung nangyari. So ito yung kanila, meron silang gamit na motor. Tapos yung mga pipe pala na nabaon na ng senior, ito mga yan, bababunot na lang natin. Yan, papaulit natin sa kanila, pero yung nga may charges. Ito yung gamitin ng motor to, medyo may konting technical silang ginagawa. Yan, kaya maganda talaga yung mga gamit na equipment pang drill. Yan, so dito na tayo sa ating ginagawang mga villa. Yung last vlog ko, bali natapos natin isang villa pala. Ngayon nakadalawang villa na tayo. Ito yung isang villa, tapos ito yung pangalawang villa. So yan, pinapagaran na rin at bubuhusan. Ayan, 3 weeks na to 3 weeks pa lang tong ating construction, tapos tuloy-tuloy pa rin na gumagawa ng mga poste, saka naghuhukay pa rin sa dulo. Tapos ayun, di ba sabi ko nga 4 yung gagawin na villa dito. So nag-decide na ako na yung isang villa gagamitin ko na pang personal ko. Yan, para may magamit na ako sa mga ibang okasyon na kailangan gamitan talaga ng yung available yung space talaga. Kasi pagka katulad nito, kahit ko may-ari ng resort, pero pagka parang kailangan mo pa rin mag-book, di ba? Hindi katulad ng mga on the spot, hindi ko magamit kasi may mga nakabook na kliyente. So kung meron ako sariling villa, so anytime na possible na kailangan ko, magagamit ko na. Yun. Yan ang ginagawa na nila ng poste ngayon sa libutin natin. Yan, dito tayo sa unang villa. Itong unang villa, kung papansin nyo, open lang itong isang may poste rito, pero ito yung pinaka poste ng building.
Ito magiging pool sa ano, mga billiard table yung lalagay ko dito. Kaya yung ano, kasi nandito kasi yung pinaka dirty kitchen. Yan, dito ko ilalagay yung dirty kitchen sa likuran, pero ito open. Tapos may dalawang room dito. Andito yung isang door. Tapos sa ibabaw ng door nito yung pinaka pool deck. Kaya magkakaroon kami sa loob ng ano niyan, parang tawag ito tambol-tambolan na tawag nila. Ito yung second na kwarto. Ayan. Tapos nandito, ayan, kaya palagi kami ng poster dito kasi nga maglalagay kami ng ano, ng pader dito para sa kusina, saka sa yung dirty kitchen nga, saka yung CR naka-separate ng CR kasi nga sabi nila maganda daw yung may CR sa loob ng kwarto. Pero based sa experience ko na nagre-rent din ako ng mga bila-bila sa ibang lugar, napansin ko pag nasa loob kasi ng CR, ano, may mga mapapanghiba. So kung na doon sa loob ng kwarto kahit naka-aircon, tapos may gumagamit ng CR, parang may bomba doon sa loob ng kwarto. So parang dinisay ko talaga lahat ng mga villa ko nasa labas ng CR lagi, para kung meron man kayong kasamahan na gagamit at medyo pasabog yung kanyang mga maraming dalang pasabog, hindi maano sa loob ng kwarto, di ba? Hindi ma-iistorbo yung ibang nananahimik. Kaya talagang lahat sineseparate ko. Disadvantage lang kasi syempre lalabas ka ng kwarto, saka hindi convenient na ano, pero dahil resort naman to, may pool, so parang normal naman na medyo tumatakbo sila na medyo half naked, di ba? So normal lang. So hindi na rin siguro masama na sa labas yung mga kwarto natin, yung mga CR natin. Ayan. Unlike tong mga sa iba na pinagmamalaki nila may CR sa kwarto, eh parang hindi ako natutuwa talaga kasi dahil nga doon sa mga pasabog na bagay na yan at hindi ko makakayanan. Yan. Tingin tayo sa pangalawang villa. Parang di ba sabi ko nga yung bawat villa dito parang duplex type. Pati yung pool parang magkatabi lang. Pero parang hindi ganun nga mangyayari dahil nga may space pa rin pala. Mukha lang siyang visual magkadikit. Ayan, may parang maliit na kwarto dito. Ito yung parang underground na to, sa ilalim na to. Parang bodega na to namin. Papunta dito sa ilalim ng pool. So sa pagitan ng dalawang pool na duplex, meron siyang parang tunnel type ng ganun. So magiging storage ko yon. Saka ito hindi ko na pinagamit sa kwarto para maging part na rin siya ng storage. Same din dito sa labas yung room ng isa. Yan. Ito na ba ito? Yung santol natin, ang tayo pa rin bunga, oh. Hindi ko pa rin talaga ano masungkit. Hitik na hitik sa bunga. Yung unang kain mo niyan, akala ko din ako uulit kasi nga sumakit yung tiyan ko. Kasi habang kumakain ako ng santol, inuman ako ng tubig saka ng soft drinks. Hindi pala maganda yung ganun. Kasi lagi kong tatawagin ng kalikasan. So ngayon yung pangalawang try ko na kumain, hindi na ako minom ng tubig. Ayun, wala nang revolution na nangyari. Nakiisa na sila lahat. Ito na yung pangalawang villa. Ay yung hindi pala pangalawa, magiging pangatlo. Tapos yung plano kong kunin na villa hindi sa dulo. Yan, para yung kaduplex ko ang ano lang, masasakop ko lang siya. Ayan, pinapalitadahan na rin pala yung likod ng ating ano, perimeter wall. Ayan, oh. Ito yung mga gawang poste. So ba tayo makakadaan pa doon sa likod? Ay, meron din pala kaming alaga na dito na ano, 45 days. Malapit na kakain yan. May mga manok na rin, oh. Ay, laglag. Oh, may mga sisiw si Jay na nakaano. May mga alaga rin si Jay dito, mga manok na pangsabong daw na ano, na mag-iitlog, mga inahin. Yan. Yan, bumili na rin sila ng mga manok dito, oh. Turuan yata nila ako manabong. Yan. Palitatan natin nila, papakinisin na nila yung likod. Ito sa kabilang ano, kabilang perimeter,
Papaalam namin kung pwede kaming para malinis lang namin. Kasi nga masyadong expensive kung tatayo ko ng sarili kong perimeter yan. Hindi ko naman gagamitin yung poste, parang lang siya, parang open kasi dito sa gilid lang. So sayang naman kung magtatayo pa ako ng sarili ko. So magpapaalam lang kami sa may-ari ko pwede kami linisin tong perimeter wall niya. Ayan. Mukha na mga bait yung mga kapitbahay natin dito, baka payagan tayo. Pero pag hindi, gagawin na natin ang diskarte. Nilagyan ko na siya ng mesh wire para hindi ko ng mga halaman. Ayan. So ito yung update natin ngayon. Ayan. Ganun pala yung machine ng ng pump po. Umaakit pala sa taas yung pinakamakina niya. Tapos yung nagdidrill sa baba. Nangyari dyan, hindi nila ginamit yung dating naming butas, yung naunang ginawa ng senior. Na lang, binunot na lang yung mga pipe. So, siguro dahil para iba yung gawa nila. Sa chinarge lang nila kami ng hugot. So may hugot kami, tapos same price din doon sa sa pagbubutas. Naibigay sa amin ng 10,000 kada tubo. So estimate mga 4 hanggang 7 tubo ang magagamit. Pero yun nga lang, estimated lang naman yun. Kasi kung 4, medyo hindi maganda pa yung tubig. Kasi gusto ko medyo mabango yung tubig. So mga 5 hanggang 6 siguro yan. Yan, dito naman na yung aming nabiling kubo na sobrang mamahalin. Ayan. May mga tinda sila ng mga pritong kamote. Ayan o. Malago na yung aming tindahan dito. Ito yung aking caretaker doon sa unang resort. Ayan. Mga pang-asawa. Kain po tayo. Ayan o. May luto silang Kamote fry. Ito pre-taste ba to? Ito ba? O yan? Ay, ito pala kay Jay. Ayan o. Napawisan na ako agad, sabi nila. Siyempre masyado akong healthy. Ba yan, gustong-gusto mo sa rin yung pawis? Oo, ganito yung pawis talaga. Kaya may nilagang itlog. Nilaga ba ito? Hilaw pa? Penoy ba yan? Penoy balot? Sariwa siya. O ayan. Dami namin paninda dito. Tapos ito ang aming balon lalo pa yata pinalaliman. Lalim, no? Parang ganito yung hinuhukay natin sa nauna, tapos yung nilibing niya ng mga sinasalvage, no? Parang gano'n ang dating. Ang lalim. So yan, hanggang dito na lang siguro tayo sa ating update para sa construction. So mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At huwag niyong kalimutan din i-like yung ating video. Ay, special pala doon sa aking motor. Meron na akong panggala. Ayan yung aking motor na bagong bili para makagala-gala ako dito sa Laguna. Ayan, ang tabayanan nyo, magbablog ako ng mga gala-gala ako sa susunod. So ngayon medyo busy lang. So hanggang dito na lang. Bye bye.